Hi guys! Welcome po ulit dito sa Netos. So, usapang credit card po tayo. Alin nga ba ang dapat bayaran at kailan tayo dapat magbayad ng ating credit card bill? And so, makikita nyo po dyan sa screen, yan po ang aking recent SOA. So, month of July 2023. Okay. So, meron po dyan. So, nandiyan po yung outstanding balance, minimum amount due, and statement balance. Okay. So, sa outstanding balance po, dyan na pupunta lahat ng purchases natin na hindi pa bayad. So, pwedeng kasama sa billing cycle or after billing cycle. So, titingnan nyo po. So, mamaya malalaman nyo po kung kailangan nyo bang bayaran lahat ng outstanding balance or hindi. Okay, so i-detalye po natin yan mamaya. Andito naman sa minimum amount due. So, 3% po yan ng outstanding balance. So, kapag wala po tayong pambayad ng buo sa outstanding balance, pwede yung minimum muna ang bayaran natin para hindi tayo magkaroon ng late fee. Pero kailangan po nating tandaan na may interest po kapag hindi natin nabayaran ng buo ang outstanding balance. So, nagbibigay ng interest yung merchants po na pinaggamitan natin. Okay? And then, dito naman sa statement balance. So, yung statement balance or cut-off date. So, yan po yung titingnan. So, tingnan nyo po yung date dyan. 7 is July 11. So, July 11 yung cut-off date. Ibig sabihin, ang pasok dyan sa billing na yan is from June 12 to July 11. Kasi 1 month po ang billing cycle. So, usually 28 to 30 days. So, ang pasok po sa billing cycle na to is from June 12 to July 11. Tapos, meron po tayong 25 days para bayaran yung ating SOA. So, kung ang cut-off is July 11, babayaran ko siya sa August 7. So, ang 25 days noon is August 7. Tingnan nyo po yung sa date ng minimum amount. So, ganun po. Yun lang po ang tatandaan natin. Yung billing cycle is 30 days, 28 to 30 days. So, paatras po yan. So, dyan nga po sa, sa statement balance ko is July 7. So, ang pasok dyan sa billing na yan is June 12 to July 7. Tapos, after nyan, meron tayong 25 days para bayaran yung pasok doon sa ating billing cycle. Okay po, so dito naman sa outstanding balance, pwedeng pasok sa billing period or after billing period. So, lahat ng purchases natin napupunta dyan. So, let's say, late na kayo nag-check ng iyong online banking, tapos nakita nyo, oh, ang laki-laki ng ang laki-laki ng babayaran ko pala ngayong buwan na to. So, halimbawa, yung cut-off ko dyan is July 11. Tapos nung July 12, nag-purchase ako. Kunyari, sabihin natin nagbayad ako ng aking insurance na 9,000. So yung 9,000 na yon maa-add sa balance, sa outstanding balance. Pero yung 9,000, hindi na po siya kasama doon sa billing cycle. So hindi na po natin kailangang bayaran yung 9,000. Pero nandiyan pa rin yan sa outstanding balance. So, pwede nyong tingnan sa statement balance po. Yun po ang pwede nyong bayaran. Kasi baka malito tayo eh. So, kailangan aanuhin lang po natin yung date. Tatandaan lang po natin yung date or titingnan nyo kasi nandiyan naman po nakalagay yung date. Kasi baka mamaya nagpaka-stress na tayo, yung outstanding balance ko, ang laki-laki, ito pala yung kailangan kong bayaran sa due date na to. So, hindi po. Kasi nga, nakikita natin sa iba na kailangan bayaran ng buo yung outstanding balance. Pero depende kung pasok ba yan sa billing period o hindi. Basta tatandaan nyo po kung magkano yung outstanding balance na lumabas sa inyong SOA. Or para hindi na tayo maguluhan sa dates and numbers, ayan. So, kung po, yung isinend na SOA sa inyong email, yun na lang po ang susundan nyo. Kasi eksakto na yun talaga ang monthly billing nyo, SOA nyo. So, kung magkano yung outstanding balance doon, yun na po talaga yung kailangan nating bayaran. Hindi na po natin kailangang magpakalito kung alin, magkano, at kailan natin dapat bayaran. Sundan nyo na lang po yung SOA na sinend sa email at yun na yun.